Nitong mga nakaraang linggo lang, lumabas yung mga post na nagpapalabas po ng galit ng mga Pilipino katulad nito. Ang sabi, meron daw concern na itinaas yung mga local ng Siargao around 4 a.m. noong May 11, 2026. Kasi meron daw isang violenteng insidente. Violente ha? Sa isang cafe along the back road nung General Luna sa Siargao. Habang sinusulat ko po itong kwentong to, it's still under investigation, kaya gagamitin po muna natin ang salitang allegedly. Ha? Magugulantang kayo ngayon sa allegedly ha, ay rason ng mga ito kung bakit sila umatake. Itong establishmento raw kasi may nakalagay na pro-Palestinian flag at yung umatake doon sa mga tao sa loob ay mga Israeli nationals. So bilang mga Pilipino, at makakarinig po tayo ng ganyang mga balita, talagang mabubisit ka po talaga at magiging defensive ka para sa mga kapwa Pilipino mo. Papatanong ka, bakit kaya naghahari-harian tong mga to sa bansa natin? At sisilipin natin yan mamaya lamang kasi over the past few weeks po or months, talagang parang lagi po ako nakakarinig din ng balita tungkol sa mga Israeli nationals sa Siargao. More on that later. Babalikan muna natin yung pag-atake. Sabi sa mga report, ito raw mga Israeli nationals allegedly pinagsisira yung mga CCTV ng establishment. So hindi siya basta-bastang nanakit lang. Para hate crime na po talaga siya. Nambato rin daw po ito ng mga bato. Hindi ko sure kung gaano kalaki yung mga bato na yan, pero definitely delikado yan kahit ganun lang kalaki yung bato na yan, di ba? At physical daw nilang inatake yung mga cafe owners just because nakikita sila nung pro-Palestinian flag doon sa labas ng establishment. Ayon sa report, present daw yung pamilya ng owners, including isang bata, habang nangyayari ang pag-atake. Sabi rin sa mga reports na to, na yung mga owners talagang nabugbog po. Hindi na natin i-sugarcoat. Dapat makita ng mga tao kung ano talaga yung nangyari sa kanila, di ba? At nakikita ko pong kinakainis ng mga kababayan din natin sa mga comments is allegedly po ulit ha. May mga reports na 2 to 3 hours daw bago makarating yung mga pulis at ambulansya. Sinearch ko po to, hindi malinaw kung dahil lang na late ba itong nag-report. Syempre, on to which, marami na nga yung mga talagang nag-post, nagalit, nagkaroon ng calls for investigation, hindi lang para doon sa mga cafe owners kundi para sa mga lokal ng Siargao. Sisilipin natin ngayon. Ano pa talaga yung nangyari? Angry Filipinos. Bago natin puntahan yung reaction ng mga kababayan natin, mag-share lang po ako ng isang personal ko ring kwento. I was in Thailand a few months ago. Kung nanonood po kayo ng vlog ko sa isa kong channel. And may kaibigan po ako doon na na-meet ko, nakilala ko doon. Tapos usually nakikipag-exchange ako, cultural exchange. So napag-uusapan namin na itatanong ko kamusta yung buhay sa Bangkok, gayong ang dami mga tourist, di ba? Hanggang sa bigla na lang siyang nagtanong out of nowhere na medyo may alangan sa boses niya. Sabi niya, meron ba kayong mga specific na foreigners na ayaw nyo nakikita sa Pilipinas? Taga Quezon City po ako. Laking Caloocan ako. So wala naman po ako masyadong kinalakhang mga foreigners na mga kapitbahay, ganyan. At sa kaloob-looban ko, I don't specifically hate any race, di ba? So sabi ko, wala naman. Sabi niya, alam mo yung mga Israeli, dapat iban dito sa amin. Or something of that sort. Parang ganon. Napa-research po ako and ang dami kong mga nakikitang reports, viral videos kung saan parang naghahari-harian din sa kanila itong mga turist na to. And nakikita ko problem talaga sa kanila. And then dun ko na-realize na shit, oo nga, there's something there. There is a pattern and then dun ko slowly na-realize na discussion rin pala siya dito sa atin, habang nag-uusap kami ganyan. Marami nang palang balita dito sa atin even before this attack pa. And given na alam naman po natin kasi yung history, di ba? So I think nakakadagdag din yun sa init ba ng sitwasyon. So I'm trying to educate myself regarding this matter, which is why nandito tayo ngayon. Balik tayo sa reaksyon ng mga Pilipino. Sabi nitong isa, nakakagalit. What the fuck? Ano na? Wala man lang gagawin ng gobyerno tungkol dito? Kailan ba ipapadeport tong mga salot na to? Opinion po nila yan ha. Nagbabasa-basa po ako ng mga comments, pictures, naghahanap din ako, and nanggigigil din po talaga ako. May isang post pa na nagsabi, dagdag detalye doon sa ginawa sa mag-asawang owners. Paulit-ulit daw silang pinaghahampas ng kahoy, malaking kahoy, na meron pa raw pako. So parang goons ba to? Parang gano'n, parang gangster, gano'n, gang war. Gano'n yung vibe.
Itong reaction po na next nating babasahin, ulitin ko lang, hindi ko po to opinion kasi hindi ko naman po alam yung sitwasyon ng Siargao. Hindi pa po ako nakakapunta doon. Pero babasahin natin in relation doon sa story kasi part ng kwento talaga yung galit ng mga kapwa natin Pilipino. At yung mga kapwa natin Pilipino din doon sa Siargao. So sabi niya po no, sa comment, wala namang action ng lokal dyan. Tagal ng issue ang mga Israelis dyan sa Siargao. So kung may mga taga Siargao po ditong nanonood sa atin, what do you think? Totoo ba yan? Matagal na ba talaga siyang problema? Tinuloy ko po yung pagbabasa ko and nakakita ko ng isang statement sa isa sa mga pinakakilala na, o sikat na, I'm not sure kung tama tawagin lokal sa Siargao, si Andy Eigenman kasi hindi siya doon galing. Kung hindi ako nagkakamali, pakicorrect po ako. So ano kaya yung masasabi niya rito? For context, dito nga siya based sa Siargao at kasama niya yung partner niya na si Filmer Alipayo at yung mga anak nila. Nag-post siya sa Instagram niya, nire-share niya yung mga nangyari. Siyempre, iba yung galit nila dyan, diba? Tapos sabi niya, "This is why it breaks my heart. Seeing locals get pushed aside in their own home by people who arrive here for their own pleasure. Thinking paradise means freedom from accountability." Paraiso po talaga, no? Ang Siargao. Nakikita ko, paborito talaga siya ng mga foreigners. Behaving recklessly, disrespecting the community, and now even intentionally hurting or humiliating locals without consequence. Naparusahan ba sila? Wala akong makita kung ano nangyari sa kanila. Kinulong ba sila? Dineport ba sila? As of the writing of this episode, wala po akong makitang balita dyan. The locals have welcomed us so warmly. O yan, so hindi pala siya local no, on their land, and the least they deserve is some respect. They deserve actual protection. Okay, so ngayong medyo malinaw na. Kumbaga nag-snowball na nga yung calls ng mga Pilipino, especially ng locals. Ano kaya yung nangyari sa kasong to? Alam nyo ba na meron na naman pala silang ginawa right after this in relation to this story na nakabastos lalo sa mga lokal, sa biktima. Pakinggan yung mangyayari ha. At para makita natin yan, kailangan natin puntahan yung Israeli Embassy. May 17, nagkaroon ng isang Zoom dialogue sa pagitan ng Embassy of Israel in the Philippines. Kasama nila dito ang higit 70 na mga business owners mula sa Siargao para pagtibayin daw yung communication at i-address yung mga concern ng community given itong behavior ng maraming Israelites na turista sa Siargao. Hindi naman sila pupunta ng 70 dyan, di ba, kung hindi talaga problema yan. Ang dami pong nagalit dito and gets ko sila. Ito po yung nangyari. Yung meeting po na yan, sinundan ng pagbisita ni Dana Kirsch at Consul Moti Cohen sa Siargao, kung saan nakipag-meet sila sa local government officials at iba pang mga community representatives. Sabi niya, "We came because we care about the people, tourism, and the friendship between Israelis and Filipinos." At ayon sa mga mensahe nila, ine-emphasize nila na marami sa mga Israelis merong deep appreciation daw sa Siargao. If they are misbehaving, arrest them. Press charges. Sabi niya. Pero itong si Kirsch, no, nag-warning na wag naman daw sana i-generalize ang mga Israelis. And I agree. Hindi naman dapat, di ba? O sabi niya na nagpaplano rin daw itong personally mag-engage sa mga Israeli nationals sa Siargao para magkaroon ng dialogue at kalinawan. Meron pong nag-post no, ng isang town hall meeting. Ayan, makikita natin sila, daming tao. Sabi niya, "The Israeli ambassador decided not to show up and never gave notice to the town hall. The people are upset and felt disrespected. The community of business owners, Lumads, and one representative from the LGU showed up. The victims from the hate crime assault showed up, but the ambassador who set up the event, siya nagpa-event, decided not to show up. They hurt our women, alumad, and they don't have the decency to face our community. The lady Lumad has black eyes." Hindi ko po alam kung mapapakita po namin yun. Siguro i-blur lang po natin. I think deserve naman po na ipakita ko anong ginawa sa kanila, di ba? Para hindi na maulit. So, totoo nakakabastos po talaga itong pangyayaring to, no? The LGU showed up to the town hall. At least the LGU showed enough respect to their people. Where is the Israeli ambassador? Where are the Israeli representatives? Sabi nilang ganyan. Nobody knows about the situation. No, actually, I came here yesterday. I asked where the meeting was, and you said there's no scheduled meeting with business owners, only the Israeli ambassador. Who said it? Someone from the mayor's office. I came here yesterday So at how come 2:30. this is not a misunderstanding? So, no. Everyone's here and should know. I'm going. Aside from that, everyone's
more than an hour. Yes. That's very disrespectful for everyone, right? Anti- So I went out, I went out and asked, is it really happening? And he said, yes, ma'am, it's happening. So I came back here, I told him it's happening. But why is it there's no confirmation? According to Itay, he said there's no confirmation This for was this confirmed meeting. yesterday. Do you know how this reads para sa akin? Ang rehistro po niyan sa utak ko ay parang wala naman talaga po silang pakialam at yung mga sinabi kanina ay parang palabok lang, fluff lang. Na okay, nabugbog kayo, moving on. Isang napakalaking kabastusan, pang-apat na beses ko nung sinasabi yung salitang yan. And here's the thing, hindi lang to isang lokal na usapin kasi online, pati ibang lahi po, pinag-uusapan na siya. LGU vows action. Kinundena ng lokal na pamahalaan ng General Luna ang bayolenteng pag-atake. Sa isang official statement, sabi nila, isa daw itong bayolente at lawless act. We strongly condemn the recent act of violence and lawlessness that occurred in General Luna where allegedly nga two unidentified individuals attack and maul the owners of a certain establishment. Such a blatant disregard for personhood and public order has no place in our community. Ngayon, dahil dito, old videos resurface. So ito na nga dahil pinag-uusapan lahat ng to, nagte-trace back yung mga tao. Nag-share sila ng kani-kanila nilang mga experiences trying to prove na meron talagang nangyayari. At isa sa mga example na to ay yung pag-resurface ng isang video na sure ako nakita nyo naman na. Dito po sa video na to makikita yung mga Israeli tourists na nakikipag-away sa mga local ng Siargao. Ayan ha, nakalagay. Tensions explode in Siargao as Israeli tourist clashes with locals. At makikita natin nagigil ang mga turista habang nakikipagbangayan sa mga Pilipino na kumukuha ng footage. Sumisigaw sila ng paulit-ulit kung tama ako ng pagkakarinig no, parang call the fucking police. Call the fucking police. Call the fucking police! Call the fucking police! Call the fucking police! Sa isang video pa, makikita pa rin yung iringan pero may kasama na nga na police. At ayon sa original na nag-post, sinasabi raw nito na yung bansa niya raw, meron din to sa balita, no, yung most powerful country in the world. Sa Pilipinas mo sasabihin, di ba? Anong pinararating mo? At na-mention nga yung Palestine. O, alam natin yan, di ba? Usapan na yan. Hindi na natin siya paghihimasukan dahil ibang topic siya, no? Pero dahil ganito raw yung asta ng lalaki, syempre mabubwisit yung mga Pilipino na nasa paligid. At hindi tayo sumusuporta sa pagpatay. Diba? Sa next na footage, makikita silang nag-iinisan na sabi na, you like the fuck lady boys, you like the fuck lady boys. Sabi nila mahinahon naman daw nung una, parang normal lang, chill-chill lang sila. Pero siguro mga lasing na rin, nagkakainitan na rin po, no? And then ayon sa reports, ng bato raw. Para nakikita natin, mahilig sila mga bato, di ba? May isang babae raw is allegedly tinamaan sa tenga. Ngayon, here's the thing. Ilang minuto raw ang nagtagal bago nakarating yung mga patrol, pero isa ito sa mga naging dahilan ng concern tungkol sa respeto nga, sa safety ng mga lokal. Kung maituturing pa bang isang safe space ang Siargao. Sa balita yan maraming nagre-reklamo. Department of Tourism. In regards naman po sa DOT, sabi nila na ang Filipino hospitality daw ay not an invitation to disrespect our people, our culture, or our laws. Every tourist is welcome to the Philippines. So as long as they come with respect, when it comes to the law, no one gets special treatment. Local or foreign. Standard is the same. The DOT said in a statement noong May 14, we stand in defense of Siargao's tourism. But more than that, we stand in defense of Filipino, magic word, dignity, and welfare. Honestly, yun talaga. Especially dun sa babae. Mapapaka-honest ako, nakakakulo po talaga ng dugo. And kung hindi ipapakita na ina-actionan to, para mo na lang din sinasabi na walang kwenta nga yung dignidad ng isang Pilipino. Nahahayaan na lang siyang apak-apakan sa sarili niyang lupa. I do hope na actionin nila to, no? Hindi lang for this very specific incident, pero yung pangmatagalan pa, di ba? Yung long term na pinoproteksyonan yung mga Pilipino doon. Filipinos fear. Ang nakikita ko pong reaction po after all of this is merong fear sa mga Pilipino. Kagaya nitong comment, Siargao will be Israeled, just like how they Israeled Palestine. Alam naman po natin yung issue nila, di ba? Ito pa yung sabi, ang kakapal talaga ng mukha nitong mga Israeli tourists sa Siargao. At sa mga defender dyan, pang ilang incident na yan. Ano, tanggol pa rin? These motherfuckers enjoyed cruelty. They really think everything is promised to them 3,000 years ago.
Magugulat ka na lang, aangkinin na nila yung mga properties dyan sa Siargao. Ngayon, hindi ko po alam kung ano po yung mga katotohanan dyan. Hindi naman po kasi ako taga Siargao, but I do understand the concern. May dahilan naman kasi talaga kung bakit ang daming foreigners na gustong pumunta ng Siargao. At saka, I think enough proof naman lahat ng mga videos, diba? Yung pambubugbog pa lang. More than enough na yon. At wag naman sanang masira itong hidden gem ng Pilipinas na ito. Actually, parang hindi na nga siya hidden gem. Sikat na sikat po talaga siya. May isa pa po akong babasahin. Medyo natawa lang ako kasi totoo. Sabi niya, wala pa yatang nakakaaway to na taga-Tondo, Malabon, o mga Waray. Yung mga yan. Kaya ang tatapang. Sana makachempo. Totoo po yan ha. Ako laking kalookan po talaga ako. Kantiin mo lang yung isa. Hindi ka na talaga makakalabas ng buhay. Maniwala ka sa akin. Sobrang bait pa nitong mga taga Siargao. Anyway, habang sinusulat ko po to, nagtanong din ako sa friend ko sa Thailand. Nabanggit ko na mayroong gantong issue nga dito sa atin. No? Tapos yung mga sinend din siya sa akin na videos, articles. Kagaya nito, no? May isang Thai shop raw na ayaw na magbigay ng serbisyo sa mga Israeli tourists. Problema rin talaga nila. Naniniwala ako na hindi naman siguro lahat ay masamang tao, di ba? Naniniwala rin ako na hindi tayo nagge-generalize. Pero hindi dapat natin suportahan yung mga bagay na hindi natin suportahan na alam nyo na. Anyway, hindi po tayo sang-ayon sa mga krimeng nangyayari dito sa buong mundo. Kaya gets ko rin kung bakit gano'n na lang din yung trigger ng mga kapwa natin Pilipinong sinasabihan ng gano'n in real time. Gano'n pa na binubugbog na tayo, di ba? However, bilang Pilipino, I understand the concern. So siguro, kayo na lang ang tatanungin ko. Especially yung mga taga Siargao po, kwentuhan nyo kami. Gusto kong marinig yung kwento ninyo, ilagay nyo sa ilalim, babasahin po namin yan lahat sa baba. Or kahit di ka taga Siargao, may tanong din ako sa'yo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Send kayo ng video sa akin or message nyo ako sa Instagram. Mag-video request kayo kung ano yung gusto nyong kwento, pero maximum 30 seconds lang, huwag masyadong mahaba. Lalagay na natin dito para nakikita nyo rin yung mga request nyo, para may kaunting banding din tayong mga 30s, diba? O, ito na yung tanong ko ha. May mga naka-experience na ba sa inyo ng mga ganitong klaseng insidente with Israeli tourists? Problema ba talaga sila the same way na sinasabing nakaka-istorbo na sila sa Siargao? Let us know in the comments. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.